So, ito yung problema ng naglo-low oil pressure. So, most common issue to ni KTM Duke 200 version 2. So, ito lang yung papalitan natin. Pwede nga to i-straight lang ganun Pero meron siyang bagong gasket. Papalitan na lang natin to kasi hindi na talaga to lalapat dyan. So, yan yung isang nagkukos ng low oil pressure. So, palitan natin to ng gasket. Ito na yung ipapalit natin gasket. Kung mapapansin yung bago, meron na siyang parang built-in gasket maker dito. So sa area na nagloloko. So ito yun. Ito yan. Yan. Yan yung nagloloko. Once na singaw to dito, nagloloko yung oil pressure natin. Yan. And then yung dito din, ito, daanan din to ng oil pump may pressure din yan dito. And then ito dito, yan, ganyan yan, ay baliktad, ganyan yan, yan. So papalit natin to. So ito lang yung issue ng low oil pressure ni KTM Duke 200 na version 2. Common na common to. So baka sa factory defect to na hindi maayos yung pagkakalapat ng gasket. Papalitan lang natin yan. So yan, dapat nakalapat ng maayos yung taon nito, yung gasket. So yan, maganda na yan, nakalapat na yan. Babalik na lang natin yung cover. Torque natin ng 12 Newton meter. Yan, to-torque natin ng 12 Newton meter yung bawat bolts niyan. Sabay na rin natin to, i-reseal din natin to. Common issue din to ng mga KTMs natin, Duke or RC 200 or 390. Nagli-leak yung stator wire socket dito. Stator wire na tawag nito, na rubber. So common na issue yan. Nagre-reklamo yung iba niyan. Kabata-bata pa yung motor, may leak na dito. So ito lang yun, i-reseal lang natin yung oban. And then para mas matibay talaga, i-reseal din natin yung labas. So tatanggalin ko to. Expect natin na masisira yung gasket nito. Or either, kung buo pa, i-reseal lang natin. Lalagyan natin ng gasket maker yung area na to. So minsan dalawa yan. Itong sa gear shift, indicator na rubber, and itong stator wire na rubber. So ito lang yung atong i-reseal. Hindi mo na nga nasira yung gasket. I-reseal lang natin to. Itong area na to. Yan. So for 20,000 odo, maganda pa yung kanyang stator. So magandang klase din yung stator ng mga version 2 na 200 dahil medyo makapal na yung kanyang frame ng stator. Para na siyang RC 200 or 390. Around 297 watts yung kaya niya. Compare sa mga luma, around 240 o 230 watts lang yung kaya niya. Ang kanyang alternator o yung kanyang stator.
torque ulit natin ng 12 Nm, the same lang dun sa clutch side cover. So ito na yung tawag nito, nireseal natin. Nireseal natin sa loob. Nireseal din natin yung sa labas. Titingnan nyo. Yan. Torque nito is 10 Nm. Torque naman ito is 15 Nm. So around 3 to 5 km na po yung tinakbo ko, hindi na po lumabas yung kanyang low oil pressure. So normal na po yung kanyang tawag nito. Wala na po yung problema na low oil pressure. Wala na din yung indicator dito. So napatakbo na natin ng around 7 to 10 km. Wala naman tayong nakikitang leaking na dito sa kanyang stator wire socket. So far so good na to siya. Nireseal na kasi natin yung loob at yung labas. So meron lang dumi. Dumikit yung parang buhangin. Nag-install na din tayo ng voltmeter dahil last time ay nalobat yung motor niya. Hindi niya alam kung anong problema. So lobat lang pala. So ngayon nilagyan natin ng voltmeter para ma-monitor niya yung kanyang voltage. Kung goods pa ba yung battery or discharge yung battery. 12.6. Pagkumantar 14.0, 14 volts, 14.1. Then okay na po ito, wala na po itong problema. Common issue yun ng mga KTM Duke 200 version 2 na naglo-low oil pressure kahit na sakto yung level ng oil, walang problema yung oil pressure sensor. Ang pinaka problema talaga niya, most common is yung side gasket, yung clutch side gasket na hindi nakalapat ng maayos. Kumbaga hindi buo yung pressure na pumupunta dun sa ating head. Kumbaga merong singaw dito banda sa ilalim ng makina. So yun yung nagkukos ng oil pressure, low oil pressure. And then common issue yung kanyang stator wire socket, stator wire na rubber. Common talaga yun. Matagal na may issue yan, version 1 pa, meron talaga yung leaking dyan. Mostly
Ang problema is hindi na-reseal ng maayos. So, madalang lang na KTM yung walang leak ng makina. Mostly talaga is merong leaking kahit na masabi natin 200 and then 390. Meron talagang leaking yan. Kung hindi sa stator wire socket or sa stator wire rubber, nasa head cover naman na rubber. So, common na issue yan. So, minor lang naman yan. Hindi po talaga yan kabigatan o kasakitan ng bulsa. So, minor problems lang yun na pwede namang i-DIY. And then, naglagay tayo ng voltmeter. Dito sa motor na ito, inayos natin yung wiring, yung kanyang busina. And then, adjust natin yung kadena. Palitan ng fuel filter and then pwede na po ito ulit na tumakbo na wala ng alinlangan. So, yun na lamang po. Ride safe sa lahat. Peace!